to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. I know that you are mine, and there's nothing in this world. Not sure if you know this. Hello Kathden fans! Ayan, i-ready nyo na ang inyong mga puso kasi kikiligin na naman kayo. Ito mga Summerers, maaring napanood nyo na o hindi pa mga Summerers kasi medyo konti lang yung nag-share neto. Yung kumbaga pa hindi natin napanood sa live na kung paano kiligin ang isang MJ Felipe, kaya Catherine Bernardo or kay Sir Alden Richards mga Summerers. Kung nakita nyo po sa inyong screen, ito po yung time na parang si Alden ay may separate interview, tapos si Kath at saka kay si MJ, Sir MJ ay pinapanood si Alden from afar. Tapos si Kath naman, nahalata mo yung nahalata mo yung kilig, nahalata mo yung may kumaga pa may sweetness sa loob ng puso mga Summerers. Tapos si Sir MJ talagang kulit-kulit, ang cute niya mga Summerers, nakiligin kasi yun nga, alam mo yun, iba yung pakiramdam na nanonood ka lang dito kumpara mo doon sa mismong setup nila mga Summerers. Iba yung feeling na personal at saka harap-harapan mo at saka nakasama mo yung taong alam mong kinakakiligan mo mga Summerers. Yun nga no, ang cute ni Sir MJ. Malamang sa malamang hindi pa natin to napanood or hindi nyo napanood sa live kasi nga parang wala na silang ginagawa, tapos parang chillax na lang. Tapos yung pangalawa, ito yung todo bako daw yung mga tao, yung mga fans, sabi niya, sige, bakuran mo ng mga ng todo si Ma'am Catherine, baka mapunta na naman kay Daniel or mapunta sa ibang tao. So nakakatuwa at nakakaano lang mga Summerers. Gusto ko lamang po i-share ito sa inyo para kayo din po ay maambunan ng ayuda at saka maambunan ng tuwa, ng kilig, ng saya mga Summerers na hatid at dala ng Kathden. So medyo maikli lang itong vlog na ito mga Summerers. Tapos meron pa pala mga Summerers, quick update po, nakauwi na si Ma'am Catherine from Thailand dun sa kanyang shampoo commercial. At para sa vlog na ito, ang ating tula ay pinamagatan nating Backstage. Bilang mga fans ng Kathden, inaabangan talaga namin ang nangyayari sa backstage. Kasi kung nakakakilig ang nakikita sa front cam, sa likod naman ay more savage. Grabe daw magbakod si Tisoy kay Catherine. Pati tuloy si Sir MJ Felipe, hindi napigilang to the max ay kiligin. We feel you Sir MJ. We pray that Kath to Alden will forever stay. Ang pinakamabilis na hayop sa buong mundo sa lupa ay ang cheetah. Kilig at tense ni Alden pagdating kay Kath ay unti-unti na rin nakikita at halata. Ang pronghorn na uri ng usa, ang fastest animal pag long distance. Pero sina box office king and queen ay walang gap at distance. Ang pinakamabilis na isda sa buong mundo ay ang black marlin. Walang tatalo sa tambalang Alden at Catherine. Ang pinakamabilis lumipad na insekto ay ang horsefly. Maaaring magsinungaling ang mga marites, ngunit ang galawang Alden ay never maglalay. Ang world's fastest bird naman ay ang peregrine falcon. Batid naming magiging kayo rin Kathden sa tama at saktong panahon. Sa wakas ay nakauwi na from Thailand si Catherine na ubod ng ganda. Mga impormasyong ito ay base sa online Britannica Encyclopedia. Kung kayo Kathden fans ay meron pang idadagdag sa comment sections, kayo ay malayang malaya kasing laya ng King of all birds na agila. Sana po ay nagustuhan ninyo mga Summerers ang ating simple at payak na tula. Para po sa verses natin, medyo negative, pero i-explain po natin ng maayos. About po sa inggit ang ating pag-uusapan
no, envy sa English, mga kasombreros. Basahin po natin unang verse, Proverbs 14 verse 30. Sabi dito, a sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Ayun. Makukumpara natin, mga sombreros, ang sound heart. Yung sound heart may be represented by kabaitan, by gentleness, by kindness, by generosity, by patience, by being hopeful or faithful. Lahat ng good attributes, mga sombreros, yung happy, yung masayang puso, that can be equal to sound heart. And ang sound heart, mga sombreros, kapag meron kang magagandang character sa puso mo, it will be a life to the body. Kumbaga pa, di ba ang tao kapag walang sinasabi natin, walang kabuhay-buhay, malungkot. So, ibig sabihin malungkot siya, no, matamlay, hindi pala ngiti, no, hindi pala smile. So, napakaganda mga sombreros na hindi envy. Sabi dito, but envy is rottenness to the bones, no? Mabubulok ang ating mga kumbaga pa ating mga kabutuhan, mga sombreros. Hindi man siya literal na mabubulok, pero kinukumpara dito ang taong may pusong masaya, may pusong mabait, may pusong mapagbigay, at saka kumbaga pa patient, no? Maraming mga sombreros, no, kinukumpara dito kapag maingitin ka, kasi ngayon may sasabi sila, ito yung parang tamang inggit, yung parang inspiring na inggit na nainggit ka, so gusto mo magkaroon yan, parang magsumikap ka rin na magkakaroon ka ng bagay na inaasa mo. Sa side ng mga sombreros, iba yung inggit sa ina-admire mo or ini-inspire mo yung sarili mo. Gagawin mo siyang motivation or inspiration para magkaroon ka or makamit mo yung isang bagay. Kasi, ay, graduate din yan, maayos ang trabaho, so parang ako din dapat ganun. Na parang ganun, mga sombreros, pero yung inggit na, yung inggit pala, mga sombreros, at saka selos, magkaiba po yun, ha. Yung selos is jealous sa English. Yung envy naman is inggit. Ang kaibahan po ng dalawa, yung envy po, mga sombreros, ay naiinggit ka, yung parang kumagapang gusto mo makamta ng isang bagay na hindi sa iyo. Tapos, ang selos naman ay gusto mong makamtan yung bagay na pagmamayari mo. So, ganun po ang pinagkaiba ng envy at saka jealousy. That is why, dinidescribe sa Biblia, mga sombreros, na jealous ang ating Diyos. Kumbaga pa nagsiselos siya kasi pagmamayari niya tayo. Pagmamayari niya ang tao, pagmamayari niya ang lahat ng lupa, kalangitan, kalawakan, mga kabukiran. Siya ang gumawa lahat, ng sombreros. That is why He has the right and He has the only right to be jealous kapag tayo po ay nag-worship at sumasamba na sa mga bagay na hindi kalugod-lugod. Naglalaan tayo ng napakaraming oras sa mga bagay at saka hindi tayo naglalaan ng oras para sa Kanya. So that's selos, mga kasombreros. And He has the right, no, meron siyang karapatan. So yun nga, no, kumpara natin ang sound heart, maging masaya tayo, mga sombreros, no. Contentment sometimes will lead you to happiness. Yung pagiging kontento mo sa buhay, satisfied ka sa buhay, at marunong kang magpasalamat sa mga maliliit na bagay na meron ka, that will lead you to a happy life. Sound heart or merry heart, mga sombreros. May nabasa nga akong verse dito, yung merry heart daw, yung masayang puso, is a medicine to your body and soul. And that is true, no? Yung masayang puso, kontento ka, although yung satisfaction mo, pag may dream ka, pwede mo namang kamtan yun or mag-workout ka para makuha mo yung dream mo na yun. Pero kumbaga pa, kapag satisfied ka kasi, kapag binigyan ka ng maliit na grasya, konting grasya, magpapasalamat ka talaga sa Diyos. Kasi yung iba, pag binigyan mo ng grasya, pag binigyan mo ng pera, for example, yung anak mo, binigyan mo ng baon, tapos alam mo namang kasya yun sa kanyang pang-school, no? Tapos magrereklamo pa, no? Parang ganoon, mga sombreros, no? Dapat na magpasalamat nagreklamo pa. So bilang parent, kapag parang nagrereklamo ka pa, hindi ka nabibigyan sa susunod. Parang ganoon, mga sombreros, parang mawawalan ka na ng ganang bigyan pa ulit or bigyan pa yung anak mo ulit kasi nga nagreklamo pa. Parang ganoon din ang Diyos, mga sombreros. And a merry heart will lead us to a heart that is also full of thanksgiving. Yung nagpapasalamat ka imbis na magreklamo, that's effective, mga kasombreros. Nagpapasalamat ka sa Diyos at sa tao sa paligid mo and you appreciate them, mga sombreros. So, napakaganda, no? Last verse po natin, Exodus chapter 34 verse 14. Ito, napakaganda nito, mga sombreros.
34 verse 14. Ito yung sasabi ko kanina na si Lord lamang ang may karapatang magselos sa atin. Kung kumbaga pa, wala na tayong time sa Kanya. Di ba yung asawa mo, yung jowa mo, or yung kung sino mang mahal mo na you care about her or him, kapag wala na siyang panahon sa'yo, wala ka siyang quality time, magtatampo yan, no? Parang ganon din si Lord, mga sombreros. Pero yung sa Kanya, nagsiselo siya kapag sumasamba tayo sa ibang Diyos. Okay, sabi dito, verse 14, for you shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Isa sa mga pangalan ni Lord, mga sombreros, I'm not presenting another God dito ha. Kung sino yung Diyos natin sa langit, no? Ang si Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, ganon din po ang ating sinasamba. Hindi po tayo nagsasamba ng iba dito naman ng Diyos, mga sombreros. So pareho lang po ang Bible na ginagamit natin. I'm reading New King James Version pala, mga sombreros. Tapos ito, no? Wala tayong dapat ibang samba yung Diyos kasi ang Diyos natin ay mapanibunghuin. O sa malalim na Tagalog term, mapanibunghuin at siloso. Kumaga pa sa term natin ngayon, siloso ang Diyos because He owns us. Okay? Pag mamayari niya tayo, kapag namatay tayo, yung ating kaluluwa has no control over, we will have no control, mga sombreros, over our souls kapag namatay tayo. Only God has the power, has the right, has the control, mga sombreros, kapag namatay na tayo, yung ating physical na katawan, because our soul will be immortal, hindi yan mamamatay. So whether it's in heaven or in hell, mapupunta. Ayun, so yun nga, suma total, mga sombreros, ay yung pagiging mainggitin natin, tanggalin na natin yon. Yung inggit, siguro yung inggit na term is papalitan natin ng term na inspiration. Inspiration ko siya, kaya magiging ganito rin ako someday. Parang ganun ba? Wag natin sabihin na, uy, inggitero. Parang ganun. Pero syempre, gina-joke na natin minsan. Pero sa usapang, alam mo yon, sa usapan na involved na talaga si Lord, ay mali po siya, mga sombreros, yung inggit. May bagong ref si kumari, may bagong TV si kumari, may bagong washing machine, ganyan, may bagong cellphone. So parang ikaw din, parang gusto mo rin magkaroon yan, ganyan. Okay lang naman yung mga sombreros, as long as yung motive mo ay hindi, kumaga pa, hindi pagiganti or hindi, yung tamang inggit. Kasi sabi na tamang inggit. Inspiration mo na lang na, magkaganyan din ako someday. Parang ganun, mga sombreros pa. Pero yung inggit na gusto mong nakawin, gusto mong talagang kuhain yung gamit or yung bagay, yung tao na gustuhin mo na meron ng kinakasamang iba, ay gustuhin mo pa rin na mapasayo, ay yun ang mali, mga kasombreros. So yun po, mga sombreros, malalim na natin mga pinag-uusapan dito. So yun po, no? Maraming salamat po sa mga nagmamahal sa gospel, unang-una sa lahat, tsaka sa Kathden, mga kasombreros. Ang tambalang ito ay walang makakatalo, mga kasombreros, at dumadami ang nagsusuporta sa kanila. So yun po, no? Isa sa mga talagang mga bagay na naaliw tayo dito, yung mga expression, yung mga impression, at saka yung how people get kilig and get involved and get, kumbaga pa, yung attention nila ay kumbaga pa nananakaw o naagaw ng Kathden kapag nandyan na yung dalawa on screen at saka nahagip ng camera, mga kasombreros. So yun po, na maraming salamat po sa mga sumusubscribe, sa mga nagpa-follow, sa mga nanonood. Nawa po ay huwag niyo pong skip yung ads, mga sombreros, na makaawa po yung hamak na lingkod. At saka maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Your comment counts, mga kasombreros. That is why I really appreciate that. Thank you so much from Kasombrero at saka sa aking mama na si Mama Consuelo. Maraming salamat po, and see you sa next segment. Pagpalain po kayo at ang inyong buong pamilya ni Lord Jesus. Nawa po ay magsubaybay pa rin kayo sa susunod na vlog. Paalam po, bye-bye. Bye-bye. Paalam ko, sombreros, bye-bye. Bye-bye.